mga ka-legit Davercads, isang legit Davercads nga ang nagsalita against Tape Incorporated patungkol po sa mga unpaid business nito sa nasabing talent. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At bago tayo dumako dun po sa ating proper topic for today's video, ay nais ko po muna na linawin sa inyo dahil eto na nga. Meron po kasing lumabas na isang news dito po sa isang ProTape Facebook page na naglabas po siya ng ganitong photo sa nagpapakita na nag-number 1 noong November 22, 2023 Wednesday sa National Urban Nutam Aggregates. Itbulaga GMA got 4.0 while ang EAT number 1 pa rin naman pero 4.1. Pero base po sa inilabas ng Nutam and AGB Nielsen, naglabas po sila ng EAT got 4.1 while generic Bulaga got 3.9. So ang ginawa nila is tinagdagan nila ng puntos para nga naman kakaunti lang ang lamang ng EAT dito po sa generic Bulaga. Kaya naman talagang itinatama lang natin yung fake news na yan. Huwag tayo basta-basta maniniwala dun po sa inilalabas unless otherwise maglabas po sila ng mga resibo. And this time, eto na nga, pag-uusapan po natin na hanggang sa ngayon po pala ay meron pa rin palang mga unpaid businesses itong tape or television and production exponents sa ilan sa mga legit Davercads na nakasama nila noon. Ito pong isang legit Davercads na to is halos ayaw niya na pong pag-usapan pa yung issue na ito ng hindi pagbabayad ng tape dun sa kanila pong mga talents. At nilinaw din niya na wala daw di umanong kinalaman ang magkapatid or si Bullet Halosos dahil kaibigan niya ito. Pero base po sa mga lumalabas na mga intriga, parang tila baga ito po ay isang manifestasyon na talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin po settled yung mga problema po na kinaharap di umano ng Tape Incorporated. So narito po ang ilan sa mga interviews, no? May interview po kasi siyang naganap kay Miss Aiko Melendez na isa lang siya sa mga nag-i-interview at pinayagan itong legit Davercads na ito na ma-interview siya ng personal. At marami po siyang mga revelation. Una sa mga revelation nga nito, yung si legit Davercads Anjo Iliana, sinabi niya na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nag-uusap ng kanyang kapatid na si Mr. Jomari Iliana dahil po sa isang issue kung saan nung siya po ay tumatakbo bilang isang politician dito po sa bayan ng Parañaque ay tila baga si Mr. Jomari Iliana daw di umano ay ibinulsa yung kanyang campaign fund na bagay na pinag-awayan po ni ito pong si Mr. Anjo Iliana and Mr. Jomari Iliana. Pero isa rin sa mga natanong ni Miss Aiko Melendez dito kay Anjo patungkol sa issue ng mga unpaid salaries niya from tape hosting Itbulaga. Actor-comedian Anjo Iliana revealed that he also has unpaid salaries from television and production exponent Incorporated for hosting noontime show Itbulaga. Sa report po ng Filipino Star ngayon, sinabi ni Anjo na may mga unpaid salaries approximately cover 5 to 7 months that he doesn't want to give the exact figures. Ayaw niya pong ibigay yung eksaktong figures. And sabi niya, he said that even his family, like the mother of his children, Jackie, doesn't believe that he's working for the noontime show without compensation. So, pati po yung asawa niya, pinaghihinalaan siya na bakit daw nagtatrabaho siya sa isang noontime program nang wala siyang sinesweldo. Anyway, sabi nga na daw ni Jackie, kaibigan niya or kaibigan daw ko si Bullet, former Zamboanga del Norte Congressman Romeo Losos. Sabi ko, hindi ko alam kung may alam si Bullet dyan. Pero sabi ko, total sa inyo naman na pupunta yung sisingilin ko, okay lang. Pero sinasabi ko sa'yo, walang gumagawa niyan sa tape na nagsusumbong ako kahit kanino, sabi ni Mr. Anjo. According to Jackie, Halosos said to her that he will check on the matter why tape has not given the salary.
The actor-comedian also confirmed what former Senate President Vicente Tito Soto said in his interview, that they have not received the pay but the value-added tax was already deducted. Ito po yung sinasabi ni Tito Sen noon na talagang nakita po nila sa record or dun po sa deduction na na-deduct na yung VAT pero wala pa namang sinesweldo. Sabi sa akin ng asawa, sabi raw ng asawa ni Mr. Anjo, nagalit na naman. Sabi ni Bullet, nakalagay doon, bayad ka na. May bat na nga sabi ng kanyang wife. Anyway, edi syempre, sinungaling na naman ako. This is precisely yung sinasabi ni Tito Sen na bakit BIR declared na yung bat, ibig sabihin bayad na. Kung hindi lumabas yung sinabi ni Tito Sen at paring Vic, walang maniniwala sa akin na may utang pa sa akin, sabi niya. And he also said that he received part of his salary when the pandemic hit, but the tape ended to pay him when he accepted a show from Net25. So talagang masasabi mong ang dami po pala talaga na mga unpaid businesses pa ito pong tape at hanggang sa ngayon hindi pa rin po sa mga interview po ni Mr. Angeliana, sinasabi niya na as of the moment ay wala pa rin pong binabayad sa kanya. So dahil dyan, kayo na po ang humusga. Ito na nga po, magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa ating last update. Ng isang komento mula kay Alila Flower, mas maganda yata na si Miss Atasha ang maging kapare sa sitcom ni Bossing. Di naman language barrier ang problema dahil marunong naman si Atasha magtagalog at saka may script namang babasahin niya. Give her a chance to shine lalo na sa pagsasalita ng Tagalog. Kasi gusto po ng maraming mga followers ng EAT at ni Bossing na sana raw isama si Atasha Mulak bilang isa sa mga stars dito po sa kanyang gagawing mga sitcoms sa TV5 under MZ Production na pagmamayari ni Bossing Vic Soto. Pero as far as I know, is e-ere na po ang parang mana-mana yun if I'm not mistaken. And then meron po silang gagawin ni Miss Ma Salvador na bagong sitcom po siya na parang ito po ay school bukol, parang gano'n. Manuel Ponce said, dapat talaga Miss Darreds, layasan na ni Bossing yung GMA kasi yung ibang solid Bossing Big followers, ito tumututok pa rin sa GMA dahil nga yung sitcom ni Bossing nandun pa. Kaya kapag umalis na si Bossing Big sa GMA at lumipat na sa TV5, mahakot din ni Bossing yung viewers at followers niya papunta sa TV5. Totoo po yun, kasi marami na rin talaga nag-switch from Kapuso to Kapatid Network. So mangyayari talaga at mangyayari yan. For how many years na rin kasi na part ng showbiz si Bossing, talagang na-create niya na yung kanyang fanbase. Sabi ni Cheryl Bronyola, sabi na nag-break na nangyari umpisa nung nakita ko doon na di nasuot ni Miles Ocampo ang couple ring nila ni Elijah. Samantalong nung okay pa sila, laging suot ni Miles Ocampo, nakakasad talagang nangyari. Masyado ko nasaktan. Actually, marami nasaktan kasi parang parang nakikita lang natin si Miles lagi siya nakangiti pero may pinagdadaanan pala siya ng malubha At dito rin kinumpirma rin ni Elijah na talagang break na po sila ni Miss Miles Ocampo sa kanyang latest interview. At ang isa sa pinaghihinalaan nga si Miss Andrea Brillantes na naman, which is wala naman talagang katotohanan. Mr. Elijah Canlas said na isa sa mga major reason ng kanilang paghihiwalay is due to the conflict of the schedules. Pero para sa akin, parang napakababaw na dahilan yun para mag-break kayo. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!